Samantala, dahil na rin sa pagkakatapyas ng budget ng Office of the Vice President, sinabi ni Vice President Sara Duterte na nasa 200 empleyado ang posibleng mawalan ng trabaho. Yan pong tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Magandang umaga at maraming salamat. Inaprubahan na nga ng Senado ang budget ng Office of the Vice President at inadapt lamang nito ang budget na naaprubahan ng House of Representatives na kung saan ang dating 2 billion na budget ng OVP ay ngayon ay tinapesan, more than half. Ngayon ay 733 million na lamang. At ang mga pondo na dati ay nakalaan sa OVP ay inilipat na sa ibang ahensya. At ngayon narinig natin si Vice President Sara Duterte nagsabi na dahil sa pagtatapyas na ito ay nanganganib na mawalan ng trabaho ang 200 mga empleyado ng OVP. Kung matatandaan natin, nung dumalo si Vice President Duterte sa pagdinig ng committee sa lower house, ay hindi siya sumasagot sa mga tanong. Nagkaroon siya ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang budget. Nagkaroon siya ng pagkakataong idepensa ang kanyang budget. Subalit hindi niya ginawa. At nung ang kanyang budget ay diniscuss na sa plenaryo, hinihintay siyang sumipot para magpaliwanag at magdepensa. Subalit hindi rin siya dumating. Sana maging aral ito sa mga pinuno ng ahensya, hindi lamang kay Vice President Sara Duterte, na gawin natin ang mga trabaho. Sapagkat nakasalalay hindi lamang yung buong kabuuang trabaho ng ahensya, nakasalalay din dyan ang hanap buhay ng mga empleyado. Gawin po natin ang ating tungkulin. Huwag nating hayaang laging iira lang politika at ang mga personal na alitan o mga hinanakit. Sapagkat hindi lamang iyan ay tungkol sa inyo. Tungkol yan sa inyong opisina, tungkol yan sa mga nagtatrabaho sa opisina nyo, at tungkol yan din sa tungkulin nyo sa bayan. Yan naman po ang punto de vista ko ngayong umagang ito. Maraming salamat at balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.